Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dado. Kasalukuyang nakabase sa probinsya ng Iloilo. Taong 1987 nang pumanaw po ang aking ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang aking ama, Kuya Bari, ay natatanging mananambal sa aming baryo. Si Itay ay nagmamay-ari ng espesyal na mga anting-anting na siya nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanggamot ng mga kulam o maging normal na karamdaman. Musmus pa lamang po ako, ibinahagi na niya sa akin ang kanyang pambihirang karunungan sa larangan po ng pananambal gamit ang kanyang mga agimat, mutya o iba pang uri ng mga anting-anting. Kaya nga noong namatay si Itay, ako ang sumalo sa kanyang iniwang karunungan. Makalipas ang ilang taon, umibig po ako sa isang dalagang nagngangalang Maria. Nakilala ko po siya nang tumungo ito sa akin upang ipagamot ang kanyang kanang paa na natuklaw daw ng ahas. Nabighani ako sa natatangi nitong ganda, Kuya Bari. Ang sabi niya'y nanggaling siya sa kabilang baryo, kaya't noong sumunod na araw, pumunta ako roon at ipinagtanong-tanong ko ang bahay niya. Nang matagpuan ko ito, ang kanyang mga magulang ang sumalubong po sa akin sa harap ng kanilang tarangkahan. Nagpaalam akong liligawan ko ang kanilang anak na napag-alaman ko na kinalaunan na unika iha pala nila. Batid ko pong nakakatawa sapagkat ganoon na lamang ang aking pagpupursiging makuha ang puso ng dalaga, gayong isang araw ko pa lamang siya noong nakikilala. Nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng kanyang mga magulang, samantalang siya'y naroroon sa kanyang silid. Nagbitaw ako ng mabulaklak na salita upang mas makumbinsi ko po ang mag-asawa na bigyan ako ng permisong pumasok sa buhay ng kanilang anak. Inilahad ko, Kuya Bari, ang tungkol sa kakayahan kong manggamot dahil natanong nila sa akin kung papaano ko nakilala ang kanilang anak. Matapos ang napakahaba naming pag-uusap, kinalaunan ay pinayagan din po nila ako. Magmula noon, araw-araw na akong tumutungo sa bahay ni na Maria upang dalhan ito ng iba't ibang uri ng regalo, katulad ng bulaklak at mga tsokolate. Hindi rin nagtagal nang ipahayag nito ang kanyang nararamdaman para sa akin. Animoy hinampas na tambol ang puso ko ng opisyal ng inanunsyo na magnobyo't nobya na kaming dalawa. Napagpasyahan po naming manirahan sa ilalim ng iisang bubong, kaya't nagpatayo kami ng bahay roon sa baryong pinagmulan ni Maria. Pagmamay-ari ng kanyang mga magulang ang loteng kinatatayuan po ng aming bahay. Ang aming munting tahanan po ay pinaliligiran ng mga puno, kaya't napakasarap po talaga ng simoy ng hangin dun. Subalit ipinangamba ko ang haka-haka sa baryo na sa malaking puno ng gimelina na nakatayo sa gilid ng kalsadang ilang metro lamang po ang layo mula sa aming bahay, ay may naninirahan umanong itim na elemento. Ang sabi nila, nanghihigop daw ito ng kaluluwa ng mga taong dumadaan sa gabi upang maging susi sa pagbabalat kayo bilang tao. Sinuri ko naman po ang nasabing puno upang mag-imbestiga. Sa pamamagitan ng pangil ng kidlat na minana pa ni Itay sa pinakanununuan ng aming pamilya, nadiskubre kong
isang engkanto ang nanananahan sa misteryosong puno ng Gimelina. Samantala, makalipas lamang ang ilang buwan mula ng aming pag-iisang dibdib ni Maria, ay binayaan kami ng may kapal ng isang napakagandang regalo. Ipinagdalang tao po ni Maria ang panganay naming anak. Hindi po mapagsigla ng aking pagkagalak nang malamang sa wakas ay magiging tatay na ako. Kung nabubuhay lamang ang aking ama, tiyak na masisiyahan nito sapagkat pangarap nito noon ang masilayan ang kauna-unahan niyang apo. Ganun pa man, batid kong kung nasaan man siya'y ipinagdiriwang din niya ang bahaging ito ng buhay ko. Kuya Bari, nagsikap akong maibigay ang pangangailangan ng aking asawa upang maging ligtas ang kanyang pagbubuntis. Subalit, tila ba hindi umayon sa akin ang tadhana. Noong nakatakdang araw ng kapanganakan ng aming panganay, nabigo ang aking asawang ilabas ng buhay ang bata sa kanyang sinapupunan. At ang mas ikinadurog pa po ng aking puso, noong eksaktong oras din ay binawian ng hininga ang aking misis. Namatay po siya pagkatapos iluwal ang aming anak na ni isang beses ay hindi ko narinig ang kanyang pag-iyak. Para bang pasan-pasan ko po ang mundo ng mga sandaling iyon. Nawalan ako ng dalawang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga. Napakarami na ng buhay na aking iniligtas, ngunit wala man lamang akong nagawa upang isalba ang aking mag-ina. Nakiramay sa akin ang mga kaibigan ko sa baryo at ilang mga taong minsan ko nang napagaling na nagmula pa sa iba't ibang bayan. Ipinahayag nila ang kanilang pakikipagsimpatya. Lakasan ko lamang daw umano ang aking loob at huwag daw sisisihin ang sarili sa pagkawala ng aking mag-ina. Ang lahat daw po ay plano ng Diyos. At ani pa nila, umaasa raw silang hindi ko tatalikuran ang panggagamot sapagkat malaking kawalan daw umano ako para sa kanila kung sakali. Dahil po rito, muli akong nabuhayan ng aking loob. Sa bawat paggising ko sa umaga, ipinagdarasal ko na lamang ang kalagayan ng pinakamamahal kong asawa't anak. Wala man ang kanilang pisikal na presensya, batid kong palagi silang nakapatnubay sa akin. Muntikan ko na sanang itapon ang mga anting-anting na ginagamit ko sa panggagamot, ngunit nang marinig ko po ang usal ng mga taong umaasa sa aking kakayahan, napagpasyan ko pong ipagpatuloy ang pagsiserbisyo. Isang hating gabi, nabulabog ang mahimbing kong pagtulog sa isang pamilyar na boses na makailang beses tumatawag sa aking pangalan at mga katok mula sa pintuan ng aking bahay kung saan ay mag-isa na lamang akong naninirahan magmula nang pumanaw ang aking mag-ina. Agad akong napabalikwas sa aking higaan at hindi na nag-abala pang magsuot ng tsinelas bilang proteksyon sa aking mga paa laban sa malamig na papag. Nagmamadali kong binuksan ang pintuan at tumambad po sa aking mga mata ang binatang si Lester. Namumutla po ang mukha nitong animoy na ubusan ng dugo. Matamlay rin ang katawan nitong nakatayo sa harap ng pintuan na para bang manipis na sanga ng kahoy na pagewang-gewang. Ang bawat pagtirik din ng mga mata nito'y nagpapahayag na anumang sandali mawawala na siya ng malay, kaya't inalalayan ko po siya papasok ng bahay
at ipinaupo sa mahabang upuang may sandalan na gawa lamang sa kahoy. Malakas ang pakiramdam kong isang itim na kapangyarihan ang nasa likod ng kanyang sinapit. Agad ko namang kinuha ang espesyal na batong nakakagamot ng mga karamdaman na nakasilid lamang sa isang kahong de susi at dinasalan ito ng isang orasyon habang nakalubog ito sa isang basong may lamang tubig. Pagkatapos nun ay ipinainom ko ito kay Lester. Ilang sandali pa'y umepekto na ang orasyon. Unti-unting nawala ang pamumula sa mukha ni Lester at nakaagalaw na rin ito ng maayos. Tinanong ko naman siya kung kaya na niya bang magsalita at ipaliwanag ang dahilan ng kanyang sinapit at tumango naman ito sa akin. Ayon sa kanya, bumisita raw po siya sa bahay ng kanyang kaibigang lalaki upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Napagyayaan daw nila ng iba pang nilang kaibigan na mag-inom. Kaunti lamang daw ang ininom niya, kaya kampante siyang umuwing mag-isa kahit medyo paika-ika na siya maglakad. Ngunit sa kasamaang palad, inabutan siya ng antok sa kalagitnaan ng pagtahak niya ng daan patungo sa kanilang bahay, kaya't napaupo siya sa kalsada doon sa ilalim ng punong gimelina na naglalaman ng mga nakakagimbal na haka-haka sa baryo. Nakatulog daw siya ng kaunting oras, subalit habang ninanamnam niya umano ang mahimbing na tulog, napansin niyang parang may humihigop sa kanyang katawan. Inakala daw niyang isa lamang itong bangungot, kaya't pinilit niyang magising. Nang magising siya, pakiramdam daw niya ay parang 1% na lamang ang lakas ang natitira sa kanya. Nasilayan din ng kanyang dalawang mga mata ang isang itim na usok na bumabalot sa puno ng gimelina, kaya't nagpursige siyang maigalaw ang kanyang mga paa at tumayo at dali-daling tinahak ang ilang metro patungo nga sa aking bahay sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Halos gumapang na daw siya sa kalsada, ngunit sa kabutihang palad nagawa pa rin niyang makapaglakad. Dahil sa pagsasalaysay na iyon ni Lester, mas lalo pang binalot ng misteryo ang nasabing puno ng gimelina. May ilan na ring iminumungkahing ipapaputol na ang punong ito, subalit sumalungat ako sa ideyang ito dahil kahit paputulin ang puno, maghahanap din lamang ang masasamang elemento ng kanilang panibagong matitirhan at mas mabuti pang batid naming doon na lamang sa puno ng gimelina ito mananahan at mamonterya ng biktima sa gabi upang ito'y aming maiwasan. Sumang-ayon naman po sa akin ang mga tao. Makalipas ang ilang linggo, hindi na po muling nasundan pa ang insidenteng naengkwentro ni Lester. Naging maingat na rin kasi ang mga tao at wala nang sumubok pang tumambay sa may punong gimelina sa gabi. Hanggang sa isang araw, isang babae ang tumungo sa akin. Hindi mapagkakaila ang taglay nitong ganda kahit na sa unang titig pa lamang. Mahahaba ang makinis na pares ng mga biyas nito na animoy isang modelo ng isang sikat na produkto. Muntika na akong mabighani noong unang sandaling masilayan ko siya sa harap ng aking bahay. Subalit naalala ko ang aking pangako sa yumao kong asawa na si Maria na siya lamang ang aking iibigin sa tanang buhay ko. Nang inusisa ko ang babae ukol sa sadya niya sa pagpunta sa aking bahay, tumugon lamang ito ng isa pang tanong kung ako raw ba si Dado, ang magaling na manggagamot sa baryo.
Sinang-ayunan ko naman ito at saka siya nagpakilala bilang si Ana at sinabing ipapagamot niya raw sana ang kanyang malubhang karamdaman. Ang sabi raw kasi ng doktor matapos ang isang masusing analisasyon patungkol sa kanyang kalagayan, kakailanganin daw niya na gumasos ng malaki upang maipagamot ang abnormal na paglaki ng kanyang puso. Wala daw siyang hawak na malaking halaga ng pera sapagkat umaasa lamang siya sa kitang tinatanggap niya sa pagmomodelo na kung saan ay kailangan niya munang maipasa ang kabilaang audisyon. Mabuti na lamang daw ay nabanggit ng matanda niyang kapitbahay ang tungkol sa akin, kaya't hindi na raw siya nagdalawang isip pa na puntahan ako kaagad dito. Hindi naman ako nag-atubiling papasukin siya sa loob ng aking bahay at sinimulan ko na nga ang aking ritual sa pamamagitan ng aking espesyal na anting-anting at makapangyarihang orasyon. Pinaalalahanan ko siyang tatagal ng ilang araw bago tuluyang maglaho ang kanyang karamdaman sapagkat hindi ito isang magaan na karamdaman lamang at dagdag ko pa. Ayos lang sa akin ang kahit magkanong halaga sapagkat karangalan ko ang makapagserbisyo sa sangkatauhan. Nagpasalamat naman ito't nangakong babalik siya sa araw na makumpirma niyang naglaho na ang kanyang karamdaman. Noong sumunod na 3 araw ngay, muli ko siyang natagpuan sa labas ng bahay namin. Nakangiti ito at bakas ang pagkagalak sa mukha. Masaya na itong ibinalita na kinukumpirma ng doktor na wala na ang karamdaman niya sa puso. Binigyan ako nito ng isang mahigpit na yakap. Magmula noon, palagi na siyang bumibisita sa bahay ko at nagdadala ng kung ano-anong regalo katulad ng mga prutas at mga kakanin. Kuya Bari, hindi ako sanay sa ganoong sitwasyon dahil para ba ito ang nangliligaw sa akin imbis na ako ang manligaw sa kanya. Hindi rin nagtagal, ipinahayag nito ang natatanging niyang pag-ibig para daw sa akin at humingi ng permisong pumasok sa buhay ko bilang aking nobya. Bigla akong naguluhan. Pumasok muli sa isipan ko ang yumao kong asawa at kinausap ko ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang wika ko sa kanya, sana maunawaan niya kung iibig man akong muli sapagkat napakalungkot ding mamuhay ng mag-isa. Ganun pa man, palagi niya sanang tatandaan na siya pa rin ang babaeng may hawak ng pinakamalaking parte ng aking puso. Malugod kong isinuko ang aking puso kay Ana, Kuya Bari, at pareho naming napagpasyang dito na siya tumuloy sa aking bahay upang magkasama kami araw-araw. Ilang linggo lamang ang lumipas. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Inihayag kasi nito ang kanyang sama ng loob ukol sa larawan ng yumao kong asawang si Maria na nakasabit pa rin sa pader. Malumanay niyang sinabing nasasaktan siya sa ideyang hindi ko ba rin daw malimot-limot ang pag-ibig ko sa dati kong asawa. Matapat naman po akong tumugon sa kanya na hindi ko basta-basta malilimutan lamang si Maria at habang buhay itong magiging parte ng buhay ko. Gayunpaman, kako, huwag siyang mag-alala dahil siya naman ang minamahal ko sa kasalukuyan. Sa kabila ng aking matatamis na salitang bilang pampalubag loob, hindi nagpatinag si Ana at patuloy pa rin siya sa kanyang pagdadabog. Lumabas ito ng pintuan at nagpaalam na magpapalamig lamang daw siya ng ulo.
Pinigilan ko naman ito dahil kako delikado na sa labas, lalo't gabi na. Pero mabilis itong kumaripas ng takbo palabas ng bahay habang ito'y humihikbi. Sinundan ko po siya, Kuya Bari, kahit hindi ko na siya mahagila pa. Hanggang sa makalayo na lamang ako ng ilang metro mula sa aming bahay, nasilayan ko si Ana mula sa hindi kalayuan na nakaupo sa ilalim ng punong gemelina. Nakayuko ang ulo nito't nakasandal sa magkadikit niyang mga tuhod na niyayapos ng kanyang mga braso. Para bagang isang inosenteng batang nagtatampo. Binalot naman ako ng pangamba sapagkat alam ko ang misteryong bumabalot sa punong iyon na siyang lingid naman sa kaalaman nitong si Ana. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kanyang kinaroroonan at noong makalapit ako ay napansin ko ang pamumutla ng kanyang mga balat. Iniangat ko ang kanyang ulo at nabigla ako nang madiskubre ang nangingitim nitong mga labi. Nanlalamig ang buong katawan nito at nang suriin ko ang kanyang pulso, doon ko nakumpirmang wala na siyang buhay. Agad ko naman pong binuhat ang kanyang katawan at dinala sa bahay. Kinuha ko ang anting-anting na nakasilid sa kahon at dinasalan ng orasyon. Nagbabaka sakaling magagawa ko pang ibalik sa kamalayan ang kasintahan kong si Ana. Subalit napagtanto kong ang kakayahan ko'y magpagaling lamang ng karamdaman at hindi ang bumuhay ng patay. Kinasuklaman ko ang aking sarili at pati na rin ang aking karunungan. Sa isip-isip ko'y magmula noong tinanggap ko ang pamanang karunungan ni Itay, nagsunod-sunod naman ang kamalasan sa buhay ko. Pakiwari ko'y sa lahat ng buhay na aking iniligtas, ang nagsisilbing kabayaran ay ang buhay ng mga taong pinakamahalaga para sa akin. Ang karunungan kong ito'y isang sumpa. Tinalikuran ko po magmula noon ang aking panggagamot. Hindi ko na rin kailanman binuksan pa ang kandadong aparador kung saan nakasilid ang mga anting-anting ko. Pinagsasarhan ko na lamang ng pintuan ang mga taong pumupunta sa bahay dahil batid kong ang sadya lamang nila ay magpagamot na matagal ko nang hindi ginagawa. Hanggang sa napagpasyahan ko na lang pong isuko na lamang ang aking sarili sapagkat wala rin naman akong dahilan upang mabuhay pa. Isang gabi, binagtas ko ang daan patungo sa misteryosong puno ng gemelina at nagdesisyong magpahigop na lamang ng kaluluwa sa itim na elementong nanananahan doon nang sa gayon ay wakasan na rin ang paghihinagpis na pinagdadaanan ko. Hindi pa man ako nakakalayo ng ilang metro sa aming bahay, natagpuan ko ang isang babaeng nakaupo sa kalsada kasabay ng marahan nitong mga paghalinghing. Punit-punit ang suot nitong bestida at may mga sugat ang kanyang mga tuhod. Mayroon din sa gilid ng kanyang labi. Nang makita ako nito, agad itong sumigaw ng saklolo. Hindi naman ako nag-atubiling magmagandang loob at nilapitan siya upang makatayo. Lena. Lena raw ang kanyang pangalan. At ang sabi niya po'y dumayo daw siya sa sayawan dito sa aming baryo dahil kasagsagan po ng pista noon, tapos bigla raw siyang sinubukang pagsamantalahan ng dalawang di kilalang lalaki. Buti na lamang daw ay nakatakbo kaagad siya papalayo. Nakiusap itong kung maaari daw
ay makituloy muna sa aking bahay upang magtago lang. At dahil naaawa naman po ako sa kanya, ay hindi ako nag-alinlangan. Noong makarating kami sa bahay, binigyan ko ng paunang lunas ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang sandali naming pagbabahagi ng ilang detalye tungkol sa isa't isa, binalot ng katahimikan ang kawalan at sinubukan niyang basagin ito sa pamamagitan ng pagbibitaw ng papuri sa aking magandang kalooban. Dagdag pa niya na siguro maswerte siya kung magiging malapit kami sa isa't isa. Marahan naman akong pumeke ng ubo at sinabing, "Naku, wag mo na subukan pa. Baka kung ano mangyari sa'yo." Nagtanong ito kung bakit, ngunit ang sagot ko'y wag na niyang alamin pa. Subalit nagmatigas ang babae at sinabing handa siyang harapin ang anumang kabalikat ng pakikipag-nobyo't nobya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang itinuran, ngunit napakalamig ng boses nitong animoy ng aakit. Hanggang sa hindi ko na po napigilan ang pagdikit ng aming mga labi. Diyos na lamang po ang nakakaalam ng mga sumunod pang nangyari. Kinabukasan, nagising akong hinahanap ang presensya niya, gayong magkatabi naman po kaming natulog. Hindi ko na naituloy pa ang bala kong ialay ang sarili ko doon sa itim na elementong nanananahan sa puno ng gemelina. Sa isip-isip ko'y tinalikuran ko na naman ang panggagamot, kaya't wala ng dahilan upang singilin ako ng kapalaran. Kaya't kung papayagan kong muling umibig ang aking sarili, nasisiguro kong hindi na malalagay sa kapahamakan itong si Lena, ang bagong babaeng nilalaman ng aking damdamin. Naghintay ako sa pangalawang gabi at hindi nabigong muling siya ay masilayan. Sabi niya'y umuwi raw siya sa kanila noong umaga at hindi na nagawang magpaalam pa. Dagdag pa niya, ayaw daw niyang istorbohin ang mahimbing kong pagtulog. Dahil naman sa kanyang itinuran, napangiti na lang ako at doon na nagsimula pong magkamabutihan ang loob naming dalawa at opisyal na naging magkasintahan. Isang araw, dumalaw sa akin ang kaibigan kong isang albularyong si Mang Edgar. "Ay naku Dado, iba ang pakiramdam ko sa babaeng iyan," wika ni Mang Edgar sa akin nang minsang dumalaw ito sa bahay upang kamustahin ang aking kalagayan. Isa po siyang magaling na albularyo, ngunit hindi naman po sa pagmamayabang kuyabari. Hindi maikukumpara dito ang aking galing sa larangan ng panggagamot. Habang si Lena naman po noon ay natutulog sa aming silid. Tinanong ko naman si Mang Edgar kung ano ang ibig niyang sabihin at ang tugon niya'y, "Nais ko lamang ipahiwatig na bumalik ka na sa larangan ng panggagamot. Kailangan tayo, Dado, ng maraming tao. Hindi totoo ang sinasabi mong sumpa ang pagkakaroon mo ng karunungang manggamot. Tandaan mo yun, Dado." Napailing-iling ako't nagsabing, "Mang Edgar, kung gayon, bakit lahat na lamang ng taong minahal ko'y kinuha ng Diyos na para bang may napakalaki akong utang na kailangan kong bayaran?" Tumugon naman si Mang Edgar. Anya, "Nagkakamali ka, Dado. Magbalik-loob ka sa iyong anting-anting at alamin ang buong katotohanan." Iyon, Kuya Bari, ang huling linya ni Mang Edgar bago niya sinabing siya'y magpapaalam na't mayroon pa siyang aasikasuhin. Tumango na lamang ako't sinabihan siyang mag-ingat sa pagbagtas ng daan.
Nanatili akong nagtataka sa mga salitang iyon na binitawan ng albularyong si Mang Edgar. Kaya't binabalot man ng pangamba sa kung anong posibleng mangyari, kinuha kong muli ang susi na nakasilid sa munting kahon at binuksan ang nakakandadong aparador. Mula roon, kinuha ko ang mga anting-anting na kay tagal ko na ring hindi nahahaplos. Habang natutulog pa rin si Lena, sinindihan ko ang kandila at dinasalan ang pangil ng kidlat ng isang orasyon angkop sa pagtukoy ng masasamang elemento. Doon ko naramdaman ang kakaibang aura sa aking paligid. Nag-ikot-ikot ako sa aming sala upang tukuyin kung saan ito partikular na nanggagaling. Ngunit natitiyak kong wala roon ang aking hinahanap hanggang sa tumungo ako sa aking silid. Pagdating ko doon, kinabahan ako. Biglang lumakas kasi ang aking pakiramdam. Parehong-parehong pakiramdam na bumalo sa akin noong iniimbestigahan ko ang elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina. Patuloy kong inusal ang orasyon nang biglang magising si Lena. Napabaligwas ito sa higaan nang makita ang anting-anting na bitbit ko sa kanang kamay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mabilis itong lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo papalayo. Agad ko namang sinundan si Lena upang kumpirmahin ang aking hinalang hindi siya ordinaryong nilalang lamang at bakit tila binalot ito ng takot nang makita ang aking anting-anting. Sinubukan kong hagilapin si Lena sa gitna ng makulimlim na daan, subalit hindi ko na siya muling nakita pa. Halos ilang oras ko nang hinahalughog, ngunit hindi ko na siya namataan pa. Naghintay ako ng maraming araw. Umaasang babalik siya, subalit nabigo lamang ako. Isinalaysay ko po ang pangyayaring iyon kay Mang Edgar at ang tugon niya'y, Dado, hindi ako nagkamali. Alam ko na po ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon. Hindi nga po ordinaryong nilalang lamang itong si Lena. Siya ay ang itim na elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina at nagbabalat kayo lamang bilang tao. Dagdag pa ng albularyo, matagal na akong kinukursunada ng itim na elementong iyon, kaya't gamit ang itim na kapangyarihan, inilagay nito sa kamalasan ang mga babaeng umiibig sa akin, hanggang sa magkaroon ng pagkakataong magbalat kayo bilang isang tao sa pamamagitan ng mga kaluluwang hinigop nito. Doon palang naging malinaw sa akin at napagtanto kong hindi ang karunungan kong manggamot ang nagbigay sa akin ng sumpa, kung hindi ang itim na elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina. Dahil sa pangyayaring iyon, tumanda na ako, Kuya Bari. Hindi na ako muling umibig pa. Napagtanto kong tanging si Maria lamang ang una't huli kong iibigin hanggang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo ring basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Dado. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joshua. Ako po ay 23 anyos.
Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay nangyari sa bayan ng Kangguhob dito sa lungsod. Ang mga magulang ko po ang nakaranas ng kababalaghan tungkol sa aswang. Alam ko pong maraming hindi maniniwala sa aking sasabihin, ngunit nakaranas sila ng matinding takot nang minsan ay nakadalo sila sa isang piyesta. Bali hindi ko na po papangalanan pa ang lugar na napuntahan ni na mama at papa. Bagong kasal lamang sila noon nang maimbitahan sila ng aking ninong Junie sa piyesta sa kanilang baryo. Kahit buntis na si mama sa akin noon ay hindi nila matanggihan si ninong. May katangi-tangi kasi siyang bagay na hinahanap sa baryo na naging parte na ng kanyang paglilihi. Iyon ay ang makita at mahawakan man lang ang anak ng kapitana na si Jingjing. Isang maliit na bata si Jingjing, Kuya Bari. Maputi, kulot na kulot ang mahabang buhok at maamo ang kanyang mukha. Sa madaling salita, mukha po siyang manika. Ang sabi nga sa akin ni mama noon, mahawakan lang daw niya si Jingjing ay ayos na sa kanya kahit hindi pa sila makakain ni papa. At dahil mahal na mahal siya ng aking ama, ay sinusuportahan nito ang kagustuhan niya. Nagtungo nga sila sa baryo pagsapit ng araw ng kapistahan. Ayon kay mama, masaya naman daw ang buong baryo nang makarating sila doon. Maingay, maraming tao, sangkatutak ang mga paninda. Halos hindi magkandamayaw ang mga tao sa pagbili ng nagagandahang mga damit, mga palamuti sa bahay at mga alahas. Sina mama noong mga panahong yun, Kuya Bari, ay masaya namang nakikain sa bahay ni na Ninong Junie. Mabait po itong si Ninong Junie at maraming kakilala. Palibasa po, anak siya ng kagawad, kaya napakabuti at maraming mga alam na bagay tungkol sa pangangailangan ng kanyang mga kababayan. May kalakihan din ang bahay ni Ninong. Bali isang 2-story house ito na may terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa ikalawang palapag na natili sina mama habang inaasikaso ng mga serbidora. Anya, marami raw handa sa may kahabaang mesa. May lechon, pork humba, afritada, sisig at mga minatamis na prutas. Ay talaga daw takam na takam si mama, pero mas nananabik siya sa paghahanap kay Jingjing. Naisip niyang maglakad-lakad nang makitang nakapwesto na si papa habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Bumaba si mama sa hagdanan hanggang sa mapagawi siya sa malawak na bakuran. May swimming pool ang bahay ni Ninong Junie at natatanaw niya ang iilang mga bisitang nagkakasiyahan doon. Kaso nga lang, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang partikular na muka na sadya niya talaga, kaya sila napadayo sa lugar na iyon. Hindi nga siya nagkamali. Natanaw niya si Jingjing na abala sa paglalakad-lakad sa likurang bahagi ng mga nakahilerang bulaklak. Ito ang dahilan kung bakit naisip niyang kausapin ang bata. Hindi pa man siya nakakalapit sa bata ay nalingunan na siya nito. Hindi naman sila personal na magkakilala ng batang si Jingjing, pero binati siya ng bata. Tuwang-tuwa pa ito nang makita siya, kaya gano'n na lamang ang kilig ni mama, sabay kurot sa pisngi ni Jingjing. Nakihila ito sa kanyang braso at inaya siyang makipiyesa din sa kanilang bahay. Ayon kay Jingjing, mayroon daw inihanda ang kanyang nanay at tatay sa kanilang tahanan. Ayaw namang tanggihan ni mama ang bata, kaya wala sa loob na sumama siya doon. Tuwang nagpaalam siya kay Ninong Junie na hindi man lang nakapagsalita nang makita silang magkasama. Tinangka siyang pigilan pero hindi nagpaawat si mama at sumama pa talaga sa bahay ni na Jingjing.
Hindi naman niya alam na malayo pala ang bahay ng bata mula sa bahay ni Ninong Juni. Kalaunan, nakarating sila sa kakahuyan. Hindi naman daw niya masabing masukal dahil alaga ng mga nakatira doon ang lugar. Sa pinakaunang bahagi, natanaw nila ang bahay na mukhang katulad ng ibang tahanan ay abala din para sa piyesta. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating nga sila sa bahay nitong sila Jingjing. Base sa pagkakalarawan ni Mama, hindi raw maipinta sa labis na tuwa ang mga tao noong makarating sila sa bahay ng bata. Nagmamadali silang sinalubong at pinatuloy sa bahay. Ni hindi niya maramdaman ang pagkailang kasi sobrang magiliw daw makipag-usap ang mga magulang nitong si Jingjing. Kaya naman ipinaliwanag niya sa mga ito ang dahilan at kung bakit siya nakasama sa bata. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Mama noon. Ang hangarin lang talaga niya ay mahawakan si Jingjing dahil tila ito ang kanyang pinaglilihihan at maski sa panaginip ay nangangarap siyang makasama ito. Marami daw handa ang mga magulang ng bata. May lechon din, kagaya ng kay Ninong. Meron ding sisig at dinuguan. Sabik na sabik ang mga tao na makakain sa kanilang mga handa na napag-alaman niyang ang mga kaanak lang din pala ng mga magulang ng bata. Naupo si Mama sa mesa. Pinakain at sinabayan pa ang buong pamilya. Masaya ang kanilang salusalo. Pero may napansin si Mama. Habang tumatagal, nag-iiba ang tingin niya sa mga pagkain. Nagiging iba daw ang kulay nito at parang lumalansa. Ang dinuguan daw ay hindi na parang kulay brown, kung hindi parang matingkad na pula na. Sa bawat pagkurap daw niya, maging ang lechon ay hindi na baboy, kung hindi parang buong tao na. Nanginig ang buong katawan at kalamnan ni Mama. Pilit niyang kinukusot ang kanyang mga mata. Hindi daw makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya alam kung ano ba ang kanyang nasisilayan. Sobra siyang nawindang sa kaalamang may mga bagay siyang napapansin na hindi normal para sa isang tao. Maging ang mga kasalo niya sa mesa ay nag-iiba na din ang reaksyon. Tila ba may naging bayulente at parang naglalaway daw. Nanginginig na tumayo si Mama para sana magpaalam na sasaglit lang siya sa banyo. Pero mabilis ding tumayo itong si Jingjing. Hinawakan ng bata ang braso ni Mama, sabay tanong kung saan ito pupunta. Na kaagad namang sinagot ni Mama na magbabanyo lamang siya. Ngunit ang totoo, gusto na niyang makaalis kaagad sa bahay na iyon. Kahit sa simpleng salusalo nila, nalaman na niya kaagad kung anong klaseng tao ang mga nakasalambuhan niya. Napagtanto niyang mga aswang sina Jingjing, maging ang mga magulang nito. Alam niya ang tungkol doon dahil marami siyang napapansing mga kakaibang bagay habang kumakain sila. Kaya habang maliwanag pa ay dapat makaalis na siya nang sa gayon mailigtas niya ang kanyang sarili. Mas lalo siyang nag-alala sa kaalamang may laman ang kanyang sinapupunan dahil ipinagbubuntis pa po ako noon ni Mama noong makipiyesta siya sa pamilya ng aswang na iyon. Sa labis niyang pagkabaghan ay hindi siya iniwan nitong si Jingjing. Mas lalo pang dumikit sa kanya ang bata. Para bang natulugan nito ang kanyang binabalak. Kung kaya't ikinalma ni Mama ang kanyang sarili. Habang nasa loob ng banyo, ito ang tanging naisip niyang paraan para magawa niyang makaalis sa poder ni na Jingjing. Iyon ay ang magkulong na lamang muna sa banyo at maghintay.
Nararamdaman niyang hahanapin siya ng kanyang asawa, lalo na't hindi pa naman siya nakapagpaalam dito ng maayos. Makalipas lamang ang ilang minuto, Kuya Bari, nagulat siya nang biglang kumatok sa pintuan itong si Jingjing. Tinatanong nito kung matagal pa ba siya. Magalang namang sinabi ni Mama noon na matatagalan pa siya dahil sumama daw ang kanyang tiyan. Kaya pinauna na lamang muna siya ni Mama sa loob ng bahay nila. Kaso nga lang, mariing sinabi daw sa kanya ni Jingjing na hindi siya pwedeng umalis, kaya hula niya talagang hindi siya iiwan ng batang iyon. Mangiyak-ngiyak na nakaramdam na ng pagkahula si Mama noong mga sandaling iyon. Hindi na daw niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin, lalo na't 1 oras na siyang mahigit sa loob ng banyo. Napilitan na lamang daw siyang lumabas nang mapansing may mga tao ding gagamit ng banyo. Hindi pa raw niya makalimutan ang nakakaasar na mukha ng isa sa mga bisita na para bang inaapura pa siya sa paglabas sa banyo. Wala siyang nagawa kung hindi ang lumabas na lamang at bumalik sa salas ng bahay nila Jingjing. Dito niya labis na ikinabigla ang sumalubong sa kanya. Naringgan niyang seryosong nag-uusap daw ang mga magulang ni Jingjing at hindi maganda ang pinaplano ng mga ito laban sa kanya. Hindi na ipinaalam pa ni Mama ang presensya niya sa mga taga-bahay. Basta na lamang siyang nagtatakbo palabas, ngunit nagimbal siya nang makitang nakasara na ang tarangkahan at nakaabang naman si Jingjing sa kanya. Napaantanda si Mama, sabay sabing wag na wag lalapit sa kanya si Jingjing. Bakas kasi sa mukha ng bata ang pagkatakam. Tila ba nagnanais na siyang malapa nito? Sa halip na maalarma, tumawa pa si Jingjing, sabay sabi kay Mama na hindi na daw ito makakalabas pa ng kanilang bakuran. Kaarawan niya at nataong piyesta pa. Kaya imbyer na siya dahil kahit magkatay man ang kanyang mga magulang, ay alam niyang may magiging kahati siya sa karning pinapangarap niya. Dapat daw ay makapagsolo naman siya ng walang kinatatakutan. Ayaw na kasi niyang palaging nagagawa ngang ipagbuklod pero puro naman tira-tira. Ito ang dahilan kung bakit aligaga daw itong si Jingjing kanina pa sa paghahanap ng kanyang mahihila sa kanilang bahay. Ngunit napakaswerte niya pa din nang makitang kusa daw na sumama sa kanya si Mama. Dito na nangilabot ng husto ang aking ina. Hindi na niya malaman ang kanyang gagawin, kaya naman mangiyak-ngiyak siyang nagtatakbo at hindi malaman kung saan pupunta. Ang naisip ni Mama noong mga sandaling iyon ay katapusan na daw niya. Kaya naman kahit alam niyang imposible, ay sinuong niya ang madilim na kakahuyan sa likurang bahagi ng bahay ni na Jingjing. Nagtatakbo daw siya at pinilit magtago sa mayayabong na kakahuyan sa may palikuran. Imbis na ang balak niya ay magtago at magtatakbo, mas pinili na lamang daw niyang manatili sa malapit at makiramdam. Huli na nang malaman niyang papunta naman sa nasabing tahanan sina Papa at Ninong Juni, na kaagad namang napagpaliwanagan ni Ninong kung saan nagpunta si Mama at kung bakit siya umalis. Gigil na gigil nilang kinalampag ang gate ng bahay ni na Jingjing, kaya mas lalong nagkagulo ang mga tao doon. Paano'y magdadapit hapon na? Galit na winasak daw ni na Papa ang kanilang kawayang tarangkahan. Galit na sinikmatan ni Papa ang pamilya ni Jingjing na ilabas ang kanyang asawa. Nagkatinginan ang mga magulang ni Jingjing. Tila ba nais pa sana nilang itanggi ang kanilang ginawa, ngunit galit nang nagwala si Papa. Sabay sabing
wag na wag daw magkakamali ng pagsagot ang mga ito kung ayaw nilang tapyasin ni Papa ang kanilang mga ulo. Dito na nagsimulang umangil ang ibang mga bisita ni na Jingjing na napag-alaman nilang mga aswang. Napaatras naman sina Ninong Juni. Matagal na nilang kapitbahay sina Jingjing at matagal na din nilang alam na aswang ang buong kaanak nito. Ngunit kung sakali man, ngayon lang nila makikita kung papaano magbabagong anyo ang mga ito. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Papa. Inilabas niya ang isang may kahabaang buntot pagi at ginamit ito sa pakikipagsagupa sa mga aswang. Samantala si Mama naman noong mga oras na iyon ay balisang-balisa habang sapo ang kanyang tiyan. Ayon kasi sa kanya, kung gaano siya katakot noong mga oras na iyon, ay ganoon din naman daw ako kahulas sa aking kinaroroonan noon. Lalabas na sana siya sa kanyang pinagtataguan nang marinig ang boses ni na Papa na nagkakagulo na. Kung hindi lang ba may napansin siyang kung sino sa kanyang likuran na kagaya niya. Nagtatago din at kanina pa balisa. Naisip niyang lumingon para kahit papaano ay makita niya kung sino ito. Isang babae na sa tingin niya ay nasa 20 anyos. May mahabang buhok ito. Nagpapahid ito ng kung anong likido na galing sa loob ng isang botelya. Sinasabayan nito ng orasyon na tanging ito lamang ang nakakaintindi. Nahipnotismo si Mama na titigan ito sa kabila ng kanyang pagkabalisa hanggang sa magulat siya nang ang babae ay biglaang nagkaroon ng mahahabang pangil. Mga kukong kay tatalas habang tumutulo ang laway nito at buhaghag ang kanyang buhok. Ang kanyang mga matay kay pupula. Mas tuluyang nangilabot si Mama nang mapansin niyang animoy parang sawa ito kung makabali-bali sa sariling liig ang babae dahil sa lambot ng katawan nito. Umaangil at naririnig ni Mama ang kanyang mga huni, kagaya ng isang aswang. Dinaklot ng matinding takot ang puso ni Mama ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung sa papaanong paraan daw siya kikilos nang hindi siya mapapansin ng nilalang na sindak na siya. Kaagad na gumapang ang takot sa kanyang kaibuturan. Pakiwari daw niya, nais kumawala ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Takot na takot si Mama. Simulat sa pool kasi, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng isang aswang na nagbago ng anyo. Simulat sa pool, ngayon lang siya nakasaksi kung papaano nagiging isang kahindik-hindik na nilalang ang magandang babaeng hindi niya alam kung taga saan at basta na lamang daw sumulpot sa kanyang likuran. Dahil hindi niya malaman ang kanyang gagawin, tuliro siya ng mga oras na iyon. Hindi niya alam kung ano ba ang pwede niyang damputin para ibato sa aswang, lalo na't nagsisimula na namang sumigid ang sakit sa kanyang tiyan. Nahigit na lamang niya ang kanyang hininga nang makitang umangat ang lahat ng buhok ng babae sa ere. Maliwanag pa naman pero hindi niya akalaing magagawa na makapagbago ng anyo ng aswang ng ganoon na lamang. Tila mababaliw siya sa takot. Hindi niya alam kung makakaligtas ba siya sa tiyak na kapahamakang kanyang kinasasadlakan. Para daw napaka-imposible na nakakita siya sa isang pagbabagong anyo ng isang magandang babae. Hindi siya nakapiyok nang makita niyang sa pagkakataong iyon, may isa pang nilalang ang hayok na umatake sa aswang na babae. Isang batang aswang sa katauhan ni Jingjing. Mas lalong bumigat ang kanyang ulo nang mapagtantong hindi pa siya ligtas ng mga oras na iyon. Literal na pinag-aagawan na siya ng 2 aswang.
Kaya naman para makaligtas pa kahit papaano, nagsisigaw daw si Mama para kunin ang atensyon ni Papa. Isang sigaw na alam niyang walang kahit sino ang pwedeng makakapigil. Isang sigaw na maraming tao ang makakarinig at makakaintindi ng matinding pangangailangan nito ng tulong. Nagulantang ang lahat nang marinig ang mga matitinis na sigaw ni Mama. Walang sino man sa mga aswang ang naagalaw matapos marinig ang kanyang paghingi ng tulong. Sina Papa naman ay naalarma nang marinig ang kanyang sigaw. Tinawag niya si Mama at sinubukang hanapin sa kakahuyan, ngunit ilan sa mga aswang ay hinarang siya. Ayon sa ama ni Jingjing, hindi niya makukuha si Mama dahil kusa raw itong pumasok sa kanilang kuta. Bago pa man sila makagalaw, inilabas na ni Jingjing si Mama at nanginginig na sinabing kaarawan daw niya at gusto niyang kumain ng tao. Napahagulgol naman si Mama noon dahil hindi niya lubos sa kalaing magagawa niyang pakinggan ang mga ganitong bagay mula sa isang aswang. Walang sino man ang naagalaw nang hilahin nila si Mama papasok sa kanilang bahay, kasunod ang mga kasamahan nitong mga aswang, kaya nagkatinginan sina Ninong at Papa. Buntis si Mama kaya hindi nila maiwasang mag-alala. Dahil dito, nakapagdesisyon si Ninong na bumalik sa kanilang bahay upang makahingi ng tulong sa ibang kaanak nila na nataong nasa bahay lang naman. Nais pa sanang dalhin ni Ninong si Papa, ngunit umiling lang ang aking ama. Mas gugustuhin daw niyang samahan si Mama nang masiguro niyang walang gagawin na masama ang mga aswang sa kanya. Nangako si Ninong na babalik, kaya naman nagpasalamat si Papa. Dali-dali siyang nagpasimple sa paglibot nang mapansin niyang wala talaga sa kanya ang atensyon ng mga ito, kung hindi kay Mama lamang na noon ay nagsisigaw habang sapu pa rin ang kanyang tiyan. Abot ang dasal nila noong mga oras na iyon na sana ay mapanatili kaming ligtas laban sa gutom na mga aswang. Nag-isip naman si Papa ng paraan kung papaano niya mapapasok ang bahay ng mga aswang nang hindi siya mapapansin ni na Jingjing. Si Mama naman ay walang ibang ginawa kung hindi manlaban nang maipasok na siya sa loob ng bahay ng mga ito. Galit na galit ang mga ito kay Ninong Juni dahil sa pagiging pangahas di umano nito sa pagsugod sa kanilang tahanan nang sila lamang dalawa ni Papa. Kaya naman gano'n na lang ang pagkasindak ni Mama nang makita si na Jingjing maging ang mga magulang nito na nagsihabaan ang mga dila. Tila ba takam na takam at hindi na makapagpigil sa kanilang nararamdaman. Sabi pa nga ni Jingjing habang ito'y nakangisi, maswerte daw si Mama at nagawa niyang makipamyesta sa kanila sa piling ng mga aswang dahil sila daw ang magkakatay kay Mama. Dahil sa narinig, nagwala si Mama at nagawa niyang ibalya si Jingjing. Hindi na niya inintindi ang kanyang konsensya dahil aswang naman ito. Bago pa man siya masakmal ay ginamitan niya ang kanyang lakas upang labanan itong si Jingjing, kahit sa totoo lang ay halos gusto na niyang mapaanak. Doon na sila nagkasagupaan, Kuya Bari, dahil hindi naman siya papayag na masaktan ni Jingjing. Mabilis niyang sinipa ang bata, pero nahablot niya si Mama. Halos mapao siya sa kakaungol nang paglandasin ni Jingjing ang mahahabang kuko nito sa kanyang balat. Magpumiglas man siya ay hindi niya alam kung papaano gagalaw ng tama, lalong-lalo na't may kalakihan ang tiyan niya. Napasigaw na lamang si Mama dahil bigla siya nitong ibinalandra sa dingding. Napaigik siya sa labis na sakit. Ngumanga ang aswang at ipinakita sa kanya ang nangingitim nitong dila na may mabahong hininga.
bago pa man siya makapiyok, nakita niya nang nagsipaghulugan sa bibig ng aswang ang mga nadurog na laman na mukhang nalapa nito mula sa iba pang biktima. Dahil doon, ubod lakas na siyang napasigaw. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay naiisip niyang nakatunghay na siya sa kanyang kamatayan. Masyadong kasindak-sindak ang sasapitin niya, oras na tuluyan na nga siyang mapuruhan ng nilalang. Nagulantang na lamang ang lahat nang rumaragas ang dumating si Papa at mabilis ding kumilos sa kakaagad na sinabuyan ng asin ang aswang maging ang mga magulang nito. Kaya naman nang makita nilang naging abala ang mga aswang sa pagtatanggal ng nagdidikitang asin ay sinamantala nila ang pagkakataon. Nagtatakbo na sila palabas ng bahay. Mangiyak-ngiyak na yumakap si Mama kay Papa at umosal ng pasasalamat nang matanaw namin ang papalapit na mga taong bayan. May kanya-kanya silang daladalang naglalagablab na sulo ang mga ito at galit na hinanap ang buong pamilya ni Jingjing. Sumugod sila, Kuya Bari, sa loob ng bahay sa pangunguna ni Ninong Juni na dati na palang malaki ang galit sa mga magulang ng batang ito. Ang mga ito pala ang salarin kung bakit namatay ang pinakamamahal na anak ni Ninong Juni sa dati nitong kasintahan na si Aling Ava. Naging dahilan pa ito ng pagkakahiwalay nila, kaya gano'n na lamang kung mangalit ang mga bagang ni Ninong Juni kapag naaalala niya ang tungkol sa mga masisibang aswang. Walang awa nilang sinira ang tarangkahan ng bahay at pinag-aatake ang mga aswang na animoy nahintakutan sa mga pangontrang daladala nila at hindi kaagad nagawang makipagsagupa. Ilan naman sa kanila ay matagumpay na nasugatan, samantalang ang iba naman ay nakatakas. Gustuhin man ni Papa na habulin ang mga ito at ipakitang siya man ay nanggigigil sa ginawa ng nasabing mga aswang, ay hindi naman niya maiwanan si Mama. Maya-maya'y nagsimula ng umiri si Mama dahil nakaramdam na siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Mabuti na lamang may kasama silang isang kumadrona sa katauhan naman ni Manong Celio na isa ding magaling na albularyo. Tinulungan niya sina Mama at Papa na makaraos. Sa kalagitnaan ng labanan, may maniwala man sa akin o wala, ngunit literal na ipinanganak ako ni Mama doon. Lumabas daw ako sa kanyang sinapupunan habang si Ninong ay nasa bingit din ng kamatayan. Ngunit ganun pa man, may mga bagay talaga na sadyang hindi mapagtatagumpayan, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan dito ay kasamaan. Nabigo sina Jingjing na malapa kami ni Mama dahil nagawa silang masilaw ng proteksyon na ibinigay ni Papa sa akin. Isang krusipihong yari sa pilak na kasing liit lamang ng numero 1 pako. May mahabang palawit na kwintas at protektado raw ng dasal ng isang pari. Nagawa ni Ninong na masugatan sina Jingjing at ang mga magulang nito. Ni hindi na nila magawang lapitan pa kami dahil nagkataong parami ng parami ang mga taong bayang nagnanais na makalapit sa kanila. Pinagtulungan pang wasakin ng mga kaanak ni Ninong Juni ang kanilang mga bahay. Sinunog maski ang palikuran. Talagang ginawa nila ang lahat nang sa gayon ay hindi na magawa ng mga aswang ang makalapit man lang sa mga tao. Hindi nagtagal, sumigaw si Ninong Juni sa kalagitnaan ng laban. Sabay sabing walang aswang ang magtatagumpay sa lahat ng masasamang hangarin nito, kaya mas mabuti pang magsilayas sa sila at wag nang babalik pa kahit kailan. Umaangil man at sugatan, walang nagawa ang mga nilalang kung hindi ang umatras
sa kadiliman. Nais man nilang umatake ay wala silang magawa na. Hindi nila kayang makipaglaban sa ganoong estado. Tuluyan namang nakahinga ng maluwag sina mama, papa at ninong ko nang makita nilang umatras ang mga aswang sa laban na iyon. Tunay ngang kapag nagpakita ng katapangan ang isang tao ay walang sino man ang makakadaig, lalong-lalo na kapag may sapat na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Habang lumalaki ako, Kuya Bari, hindi ko kailanman itatanggi na ako ay ipinanganak sa panahong nakikipagpatayan ang aking mga magulang sa mga aswang. Matatapang sila at walang ibang hinangad kung hindi ang maprotektahan lamang ang mahal nila sa buhay. Laking pasasalamat namin ni Mama kay Ninong. Siya at si Papa ang naging dahilan kaya buhay pa kami ni Mama ngayon. Siya ang dahilan kaya kami nakakahinga at nakikita ang ganda ng mundo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Joshua. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.